Guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa YouTube channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalik ang nagmamaganda ninyong Collegiate Tarikas. Isa lang po yan. Wala lang iba upang magatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa akin channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba. So, pakikulimbang na po yan para ma-notify po kayo every time na may bago po tayong videos. Anyway, ang atin nga pong mainit na pag-uusapan sa gabing ito ay pumapatungkol nga po dito sa ginawa pong panunupalpal sa isa pong basher ng TVJ or ng Itbulaga sapagkat hindi na po ata nito alam yung kanyang sinasabi. Basta lamang po may mabatikos po sa Itbulaga. Kaya napapahiya po mga kadabrikad. So basahin nga po natin ang malutong na supalpal na ginawa po ng isang netizen para po sa mahilig pong gumawa at mag-post ng mga fake news patungkol sa EB. So, narito nga po, basahin po natin. Isa nga si Board Productive sa panay po ang batikos sa TVJ and isa na rito ang tungkol sa sinabi ni JDL na mahal nila ang Showtime. Mahal namin ang Showtime kahit inagawa namin sila ng time slot sa 5. So, napakalinaw no ang kanyang mensahe na kung saan ay tinatawag na plastic po ang TVJ or si JDL sa pagkakasabi niya na mahal ang Showtime sapagkat ang katotohanan daw niyan inagawan po nila ng time slot sa 5 ang Showtime. Samantala sabi naman dito ng isang netizens, this page really doesn't know the principle of blocking. This is a recollection of events in my memory. Unang-una, hindi sila inagawan. Option ng network na renew ang ABS or sila o kaya ilipat sa ibang oras. Yun naman po yung ginawa in-offeran po ni MVP ang Showtime po ng 5 PM pero hindi sila pumayag nagmatigas po ang Showtime. Meaning hindi po inagawa ng TVJ ang Showtime kasi at the end of the day ay nangungupahan lang naman po sila dito. Sabi pa dito, in-offeran sila ng TV5 ng ibang oras. Ayaw nila. Ayaw talaga nila. It is in the record. Hindi ko alam kung taas ba ng pride o dahil ba sa yabang kaya sila umayaw. Walang magawa ang TV5 to release them out of noontime until TVJ fell out with tape last May 2023. And lastly, before they go on air last July 2023, TVJ Productions entered an agreement with TV5. Ako, production agreement pa nga. Pangalawa, anong inagaw? Expired na noong July 1, 2023 ang kontrata nila sa TV5. Paving the way for TVJ to enter the network with MVP's blessings and help. Thank you po pala Mr. Pangilinan and Mrs. Garzaberiero and Miss J. Basas and to the officers of MediaQuest and TV5. Hindi gusto ng TVJ na magwakas ang Showtime sa TV5. Ito ay nasa kontra na nasa pagitan ng ABS-CBN at TV5 na permahela. Anong akala mo sa block time contract? Hindi nag-expired. Kaya nga paano po nila nasabing inagawan at trinidor ng TVJ ang Showtime kung tapos na talaga? Matatapos na ang kontrata ng Showtime sa TV5. Ang ganda lang talaga ng timing na kinakailangan po ng network ng TVJ matapos nilang lumayas dito po sa kanilang producer na Tape Inc. Dagdag pa po niya dito, kaya ako alam ang elements ng pag-block time kasi nagkaroon ako ng pagkakataong makapag-co-host sa isang block time radio program noong 2018 to 19. Medyo mali ito at erroneous. Libelous pa nga itong akusasyon na ito. Itigil mo na please ang mga delusional na akusasyon at mga ilusyon dahil kahit GMA,
hindi magugustuhan ang ka-TANGA-han ninyo. Sabi pa dito, ganyan din naman ang ginawa ng GMA sa tape. Kinahon nila agad ang tahanang pinakapon, pinakamasaya, para sa ganon ay magkaroon ng leeway o pagkakataon ABS-CBN makapasok sa 12 to 2:30 slot nila. At yun na nga, nakapasok din. Kung susundin mo tong prinsipyo ng post mo na nangaagaw ng slot, nang may slot ng TVJ sa TV5, parang lalabas na inaagaw mo lang din ng ABS-CBN ang slot ng noontime para sa tape na binigay naman ng GMA-ABS. Diba? Pang-aagaw yan na malinaw. Na malinaw din yon. Again, in our times like this, please be careful. Baka sa'yo bumelta ang mga sinasabi mo. Kaya nga po mga Kadaver Cats, no? Parang yun nangyari kay Vice Ganda. Panay ang panlalait nila sa GMA, tapos GMA din pala ang sasalo sa kanila. Samantala, narito naman po guys, at tila mambubisit po si Vice Ganda sa bago po niya inirelease na kanta. Sa caption or sa headline, itong article, pambubisit sa nambubisit. Handa nang ilabas ng komedyante at TV host na si Vice Ganda ang kantang isinulat niya para sa mga nangbibisit umano sa kanya. Sa isang panayam, inilahad ni Vice kung paano niya nabuo ang konsepto ng binuong kanta. Dahil sa kabagutan, kasi nooy Holy, doon sa living room namin, sa sala namin, yung couch, yung dong pwesto sa dulo, pag naupo ako doon, may nilalaman ako noon. Hindi mo ako pinapaalis doon hanggang gabi, hanggang sa madaling araw paglalahad device. Kahit pa si Ayon Perez, tinanggap na niya yon. Pag naupo ako doon na ako. Marami akong naiisip. Marami akong matatype. Marami akong maisusulat. Marami akong makakausap na magdesisyon doon, aniya pa. Binanggit din ni Vice na naging hobby na niya ang panonood ng TikTok, na kung saan nakikita siya ng mga content na mga taong malaki ang galit sa kanya. So, Holy Week, nababagot ako. Tas TikTok lang ako. Ang dami kong nakikitang content. Tas tawang-tawa ako sa inis ng maraming tao. It was a fulfilling yung makita yung visit ng ibang tao na nabubisitan sa akin. Na fulfill ako, so dapat or gawan ko nga to ng kanta sa Adpa ni Vice. Sa noontime show nilang It's Showtime, sinabi na rin ni Vice na magre-release siya ng kanta na pabiro pa niyang sinabing ang title, Wak Wak Wak. Samantala, niluluto ni Vice Ganda ang pelikula niya kasama ang award-winning director na si June Lava. Samantala, narito naman ang komento ng ating mga Daveycans. Ayan, legit Daveycans ako from Lucena. Ang masasabi ko lang, yung talo na sa kaso ng Itbulaga na napasara na ang tahanang pinasara nila. Ang nagkakalat ng fake news, hindi nila matanggap ang kanilang pagkatalo o wala silang palabra de honor, puro kasinungalingan at walang kwentang post nila. Tama ka, Joey De Leon, inggit lang sila. Kaya kung ako sa inyong lahat na nagkakalat ng mga maling balita at dapat siguro sa inyo ay makulong para hindi nagayahin ng iba. Sana ay may batas dito sa social media para madala yung mga taong yan na walang magawa sa buhay. Gagawin ang lahat para mapansin lang sila ng taong bayan. Ayusin nyo ang buhay nyo bago kayo manira ng ibang buhay, dahil ang Itbulaga masaya sila sa pinagagawa nila at tumutulong at nagpapasaya sa ating buhay. So, ayun, mga Kadaver-Cats, totoo naman, di ba? Sa mga bashers po dyan, mas maigi pang iilaan po ninyo ang oras ninyo sa pagpapabuti po
ng inyong buhay. So, yun lang guys ang ating update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.